Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Bibigyan ng parangal ang mga veteranong player na sina L.A. Tenorio, Ian Sangalang at Cliff Hodge ng PBA Press Corps sa 30th Awards Night na gaganapin sa Setyembre 24 sa Novotel, Manila, Araneta City. Pinangalanan bilang Defensive Player of the Year si Hodge, habang sina Tenorio at Sangalang ay matatanggap ang Bogs Adornado Comeback Player of the Year Award. Nag-average ang 36 anyos na si Hodge ng 9.6 points, 5.3 rebounds at 3.2 assists. Bilang miyembro ng koponan ng Bolts, simula pa noong 2012 kung saan napili siya bilang 4th overall pick sa PBA Rookie Draft, malaki ang papel na ginampanan ni Hodge para kunin ng Meralco ang kanilang kauna-unahang kampyonato. Ginulantang ng Bolts ang San Miguel Beermen sa loob ng 6 na laban nitong nakaraang season ng PBA Philippine Cup Finals. Makakasama si Hodge sa listahan ng mga nakaraang nakakuha ng prestiyosong award katulad ni na Mark Pingris, Chris Jackson, Arwin Santos, Freddy Abuda, Chris Ross, Junmar Fajardo at iba pa. Sa kabilang banda, sina Tenorio at Sangalang ay pararangalan sa kanilang matagumpay na pagbabalik sa paglalaro pagkatapos ang laban nila sa kanya-kanyang sakit. Na-diagnose si Sangalang ng may hyperthyroidism na naging sanhi ng kanyang pagkawala sa natitirang bahagi ng Season 47 sa koponan ng Magnolia. Si Tenorio naman ay linabanan ang Stage 3 colon cancer kaya't hindi siya nakapaglaro sa Season 47 Governor's Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging maganda ang panimula ng College of St. Benilde sa ilalim ni Head Coach Charles Tew pagkatapos dominahin ang University of Perpetual Help System Delta. Tinambakan ng Blazers ang Altas 78-51 sa kanilang NCAA Season 100 Men's Basketball Showdown na ginanap sa San Juan Arena. Nanguna para sa CSB si Justin Sanchez sa nalikom nitong 13 puntos, 8 rebounds at 1 steal habang nagposte sina Tony Inot at Gab Cometa ng 12 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Maganda din ang ipinakita ni rookie Jomel Ancheta sa kanyang nagawang 9 na markers, 2 boards at 1 assist. Ito ang ika-4 na sunod-sunod na panalo ng Blazers sa loob din ng 4 na laban at sinabi ni Chu na mahalaga na makauna sa liga dahil pagtagal ay kahit sinong koponan ay pwede silang matalo. Matikas na naman ang performance ni perpetual rookie Mark Goho Cruz kung saan nakagawa ito ng double-double na may 11 puntos at 10 rebounds kasama pa ang 2 assist. Bumagsak naman sa 2-2 ang record ng Altas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumapit ang University of Santo Tomas sa finals ng 2024 V-League Men's Collegiate Championship pagkatapos ang 22-25, 25-23, 25-15 at 25-16 panalo laban sa De La Salle University sa larong ginanap sa PhilSports Arena. Kinuha ng Golden Spikers ang 1-0 lead sa kanilang best-of-3 semifinals series. Si UST Assistant Coach Benjamin Mape muna ang nagmando ng koponan dahil si Head Coach OG Mamon at reigning UAAP Most Valuable Player Josh Ibanez ay nasa Italy para sa isang training camp kasama ang Alas Pilipinas Men's National Team. Nanguna para sa opensa ng UST si G-Boy De Vega sa nagawa nitong 17 puntos mula sa 16 na attacks at 1 block habang nagambag din ng 6 na excellent digs at 15 excellent receptions. Nagdagdag naman si Paul Colinares ng 14 na markers galing sa 10 attacks at 4 na blocks.
Nakagawa naman ng 17 puntos si Chris Hernandez sa panig ng Lasal habang nagambag si Eugene Gloria ng 11 markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.